nag-umpisa dito sa IM Worldwide. Kung paano po tayo napasok dito sa IM Worldwide. So, siya po si Mentor Maricel Ramos po, ang aking pong angel mentor. So, actually, code market po kami, hindi po talaga kami magkakilala. So, dito po kasi sa lugar natin, wala pong Pilipino. Actually, kami lang pong mag-anak. So, medyo tahimik po kami, awa ng Diyos. Kumbaga, di ba, syempre, pag maraming di ba, hindi yun sinasabi sa pag nasa abroad, masarap din po ang yung tahimik, ganyan. So, dito po sa lugar namin, kami lang po ang Pilipinong mag-anak. Pati din po si Mentor Mary, I think siya lang po ang Pilipina doon dahil po medyo malayo po kami sa maraming Pilipino. Ano po? So, ito po yung first day po ng aming pagkikita ni Mentor Mary sa bahay po namin. Ito po yung nag-mentor, first day din po nag-mentoring po kami. At ito po, naalok po niya tayo ng business. Pero nung una po, hindi pa po ito yung una na inalok tayo ni Mentor Mary. No po? October 2022 pa po, 23 nung start niya akong introduce about sa barley. October noon, nasabi niya po, pauwi po siya Pilipinas, ganyan, kasi a-attend daw po siya ng event. So, naku-curious lang po ako, pero siguro po talaga, hindi pa po yun yung time na magjo-join po ako kasi syempre, iniisip din po natin yung atin pong yung i-avail po natin ng package. Ano po, dahil syempre dito din po naman sa Italy, syempre, yung mga expenses din po, may mga expenses din po tayo, ganyan. So, syempre, bago tayo sasabak sa isang kailangan po talaga i-ano din po natin yung ating kung kakayanin din po ba natin gawin yung ini-introduce ni Mentor Mary sa atin. And then, eto nga po ay March 11. So, March 11 na po to. So, malapit na din po yun. Magwa 1 year na po tayo dito sa ating business na ginagawa kay IM Worldwide. So, ito po yung first time na mentoring po kami ni Mentor Mary and then nagkita po kami nung gabi. Dinala po niya sa akin yung products. Kaya ito po yung picture namin dito po sa bahay namin dahil medyo may kalapitan po kami dalawa. 15 minutes away po ang bahay namin. So, ayan. So, ito po yung aming first na mentoring and then yung aking pag-avail po ng Jade package po. Ayan. So, ito po yung ating topic, yung how to handle rejection. So, may nakaka-relate po ba dito? Na-reject na po ba kayo? Katulad ko? Type 2 nga po diyan. Kung type 2 po, kung na-reject na po kayo. Yan. Oh, yan. Thank you so much. Ang dami pong na-reject na po, no? So, rejection is real po talaga, no, mga mens. Yan. Yan, tama po, Mentor Rome. Rejection is real, pero wag susuko. Yan. Okay. Ayo ata. Ayan. I don't take it personally. Ibig sabihin po, wag natin i-take wag natin masyadong personalin pag tayo po ay nare-reject. Kasi po, ang rejection po talaga ay hindi lang po dito kay IM natin mararamdaman. Kahit po lahat po ng bagay, mararamdaman po natin ang rejections. Number one, every time po na may nagre-reject sa iyo lagi mong iisipin na hindi ikaw ang nire-reject nila, but the opportunity. Doon po sa mga nakakaalam dito po sa atin no na alam na po natin kung ano ang opportunity na ginagawa po natin dito kay IM at saka po sa benefits po ng products natin. So, ito po, alam na po natin yan. So, ang ibig sabihin po, huwag niyo pong iisipin na once na na-reject po tayo, iisipin niyo po is kasi ayaw nilang mag-join. Ang iisipin niyo lang po palagi ay hindi po kayo ang nire-reject.
ang inaano po nila is yung opportunity po nila na nag-aantay para sa kanila dito sa ginagawa nating business. At ang benefits din po ng ng ating products na i-share, gusto po nating i-share sa kanila, yun po yung hindi pa po nila nakikita. Kasi kumbaga dito sa atin po, actually lahat naman po tayo, 'di ba? Alam po natin ang benefits ng ating barley. Sobrang galing po, sobrang ganda. So, lalong-lalo na po ang compensation po na binibigay po sa atin ni Worldwide. Napakaganda din po ng compensation. Kaya nga po tayo merong mga top mentors and yun po ang ating tinitignan na laging tayo na po ang susunod. Ano po? So, yun yung mga rejections na nasasayang po dun sa mga ina-approach. Kasi po, syempre, ang business po natin, kaya po natin sila ina-approach kasi gusto lang po nating ma-share sa kanila. At the same time po, makatulong po tayo sa kanila. Pero once na ni-reject lang po nila tayo, syempre, wag natin pong iisipin na dahil ayaw nila na pumasok dito sa ginagawa po nating negosyo or ayaw lang nilang masubukan yung products po natin. Ano po? So, yan. So, number 2 po, normal ang rejection kahit wala ka sa IM. So tama po, normal po talaga ang rejection dahil anywhere po. For example na lang po, yung kanina na naikwento ko po kanina about sa trabaho na uh, pag nag-a-apply po tayo ng trabaho at hindi po tayo nakuha, isang ano na po 'yon, tipo na po 'yon ng rejection. So, yung isa pa po, pag tayo po ay for example, kahit nga po bibili lang po tayo ng kape, tapos may sumingit, tapos hindi na sita at hindi na sita na ikaw ang dapat susunod. 'Di ba? Rejection na din 'yon dahil dapat ikaw ang unang magbabayad na, ikaw ang unang maserban ng kape, pero may sumingit hindi nila pinagbigyan nila yung sumingit. So naiwan ka sa likod. So isang klase na din po 'yun ng rejection. And then number 3 po, they couldn't afford it. So ibig sabihin po, baka kaya din po sila nag-say no o sinabi na hindi muna ngayon, kasi po, syempre, di ba, kakulangan din po minsan sa budget, ganyan, dahil siguro po, that time na nag-approach po tayo, medyo naka-budget po ang kanilang panggastos sa pang-araw-araw. So, yun po, kumbaga doon po, wag po tayong masasaktan, wag nating dadamdamin kung ganun po yung isasagot nila na wala akong pambayad, hindi pa ngayon dahil wala pang sahod, ganyan. So, yan po yung mga klase ng rejections na pwede po nating palagpasin lang ngayon and then pwede naman po natin yan balikan kung yun lang po tapos kung may maitutulong po tayo syempre about doon sa kanilang kung malay niyo po naman gusto nilang mag-avail ng mag-join sa atin dito sa IM Worldwide at sinagot lang po tayo ng hindi nila kaya dahil kulang ang budget at kung may maitutulong po naman tayo, pwede naman po natin yan mapag-usapan. And then number 4 po, make it as your motivation. Ika nga po sa experience ko po talaga, rejection is real po sa akin dito sa IM Worldwide. At ito po talaga ang nakakapagpa-motivate sa akin. Makwento ko lang din po na ako po, 7 months po na wala po tayong kahit isang leader. So dumaan po yung 7 months na wala po tayo kahit isang leader. So may nakaka-relate po ba dito? Meron po ba dito mga 5 months pa lang po na ginagawa si IM? Patay po ng 3? Kung may 5 months pa lang po na ginagawa ang IM, ayan. Yan. So meron din po no, may mga mentors din po tayo na 5 months pa lang po ginagawa. Huwag po kayong susuko ha. Basta kasi po ako po talaga 7 months po wala po ako kahit isang leader. So talagang lagi po tayong nakakaramdam ng rejections doon sa 7 months na yon. Yung alam niyo po ba yung
alam yung feeling na ano na, magpe-pay in na. Magpe-pay in na to bukas, magpe-pay in na mamaya. Tapos biglang hindi na po ako sasagutin sa telepono. 'Di ba? Ang sakit po, no? So, kayo po ba nakaka-relate kayo nung ano, nung gano'n na pakiramdam na akala nyo ah, akala nyo po magpe-pay in na ngayon o bukas, pero biglang hindi na kayo sasagutin sa telepono pag tinatawagan na yun, di ba? Ang sakit, talagang ang sakit po. Ah, sa totoo lang po, yung mga bagay na yan, lahat po yan pinagdaanan ko po, no? Ah, no, lalo na po nung hindi ko pa talaga masyadong naaaral ang ano, itong negosyong ginagawa po natin. Tapos, yun nga po, doon sa rejections na nangyayari po sa akin na yun, 7 months po tumagal talaga na wala po tayong nakuha ka isang leader. Pero ang nakakatuwa, yun yung ginawa ko pong motivation sa sarili ko at ang nakaka-motivate po lagi sa akin is yung mga trainings. So, thank you so much, Mentor Claire, doon sa training na naganap po noong October. Parang intensive training po yun. Bukod syempre sa sa aking upline, sobra pong support ng aking upline po na si Mentor Maricel Ramos. Kaya po thankful po talaga ako dahil andyan po siya lagi sa tulong po ng mga mentor, pati po ang aming Mother Magnificent, si Mentor Jasmine Casini. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil yung alam niyo po yung motivation po na pagka meron po tayong kailangan na mga suporta na mga uh, anong tawag dito, yung mga support po na kailangan po natin mula po sa mga mentors natin, andyan po sila palagi. So isa po sila sa nakapagpa-motivate po sa akin. Ano po? So kaya po nung yung 7 months na yun po, na wala po tayong mentor, ang nakakatuwa po sa akin experience, yung pangwalo po nating month, nagsuffer po tayo. Kumbaga parang yun po yung natutuwa po ako na uh, yung sa 7 months na wala kang leaders kahit isa, bigla ka pong magsasuffer. Ibig sabihin po, kaya po pala. No? Kaya po pala kasi unang-una po, inaral po natin yung business kasi sa totoo lang po, simula po nung nag-aral po tayo, nung natapos po tayo ng pag-aaral, parang natamad na po sa yung mag-aral ulit, which is mali po. Yun ang wag niyo pong tutularan. Kailangan po talaga na aaralin po natin tong business natin. Aaralin po talaga kasi once naaral na po natin siya at na kumbaga alam na po ninyo yung number one po yung pag-IDP, importante. So, yun po yung isang susi po para po mas ma-motivate po natin dahil yun po talaga ang kailangan natin dito sa business po na ginagawa natin. Huwag kayong tatamadin pag-aralan o huwag po tayong tatamarin talaga na makinig po sa mga trainings, pumasok sa mga trainings, kahit hindi po yan group natin, kahit hindi po yan team, pasok lang po tayo kasi doon po sa trainings na yon, marami po tayong matututunan. Kahit po yan ay pare-parehong topic at ang importante po kasi iba-iba po ang mga speaker, iba-iba po ang makukuha po nating knowledge sa bawat po speaker. Ano po? So, yun lang po ang talagang naging consistent po na ginawa po natin na makinig po palagi, makinig lagi kay mentor sa mga ano dahil po ang mga mentors po natin hindi naman po yan magtuturo sa atin ng mali. So yun po yung talagang ginawa po natin kaya po tayo yun nga po yung mindset at saka yung tamang mindset po. Nagkaroon po tayo ng tamang mindset nung pangwalong ano natin, pangwalong buwan dito na ginagawa si IM. Yun. So, tapos po, a lot of people are waiting for you to quit. Ito naman po ang isa sa hindi po mangyayari. Kasi po, kumbaga po, tayo po dito po sa mga nandito na po tayo kay IM. Wag po tayong susuko.
kailangan po idare-diretso lang po natin. Kasi po, yung mga taong nag-reject po sa atin, yun po yung inaabangan po nila na maging ano po nila, maging tama, buti na lang hindi ako nag-join. Yun po yung pwedeng possibility po na pwedeng nilang antayin sa'yo na mag-quit ka. Na ibig sabihin, walang mangyayari sa'yo dyan. Kaya hindi din sila nag-join sa atin. Ano po? So, ito ang talagang dapat wag mangyayari yung magkukwit po tayo unless dapat po galingan pa po natin para po mas makita po ng ating mga yung mga nag-reject po sa atin na meron po talagang future kay IM Worldwide, no? Meron po talagang makikita po talaga kay IM Worldwide yung future na hindi nila po nakita no nung nag-say no po sila sa atin. So dito po sa ginagawa nating business, kumbaga napaka-bless na po natin kasi nandito na po tayo, naiintindihan po natin. So yun yung lagi ko po kasing prayers no na sana po dumating yung time na yung lahat po ng ating ipag-sharean ng knowledge and wisdom dito po sa IKIM Worldwide, sana po lahat maintindihan nila. Kaya lang syempre, minsan merong may mga ayun, sarado po ang isip, 'di ba? Na ang isip lang po nila ay gastos lang 'yan, dagdag. Actually po yung asawa ko po nakapag-ano na po siya, nakapag-share na po siya. So nakatanggap po siya ng message, ng feedback na gastos lang daw po ang pagbili ng barley. So doon pumasok po yung ating pagme-mentor as upline po niya. Doon po pumasok yung pagme-mentor ko sa kanya na okay lang 'yan. Kasi parte 'yan ng ginagawa natin na yan ang tawag diyan ay rejection. So, wag kang mag-alala, sabi ko sa kanya ganon, hindi ikaw ang nawalan. Sabi kong ganon. Kung ayaw niya, walang problema kasi mas marami pang tao na mabibigyan, masishare natin ng mga opportunity at saka masishare natin ng paggamit ng barley, sabi kong ganon. Kaya yun po, kumbaga actually na-reject na po siya doon. So doon talaga pumasok na yung pag-ano natin sa kanya na hindi hindi siguro siya yung tao pa para sa iyo. So ano lang tayo, keep on going lang na mag-share tayo kako ng barley, sabi kong ganon. Kung meron siyang nakikita ng mga tao na talagang nangangailangan, why not na i-share natin? Pero basta lagi lang siyang wag lang siyang laging magpapa ano yun, yung wag mapanghihinaan pag nakatanggap ng mga ganong text reply pag nag-share siya ng barley. Kaya ayun, kumbaga kasi part po 'yon ng syempre ng rejection. Yan. Ayan. So ibig sabihin nga po ay normal lang po 'yon. Normal lang ang rejection. Yan. So, ang sabi po naman ni Dr. Steven Maravoli ay every time I thought I was being rejected for something good, I was actually being redirected to something better. So, ibig sabihin po, kung ngayon po ay na-reject po kayo, okay lang po yan. So, wag po kayong panghihinaan dahil ibig sabihin po, may mas maganda pong dadating sa inyo. So siguro nga po, hindi pa yun yung talagang agila natin. Ano po? So yun yung sinasabi nilang term eh. Kasi sa totoo lang po, nung nag-uumpisa ako idol ko yung mga yep po natin dahil ang gagaling po talaga nila. Kaya kumbaga isa yan mga yep po natin ano din po yan sa akin. Talagang nakapagpa-motivate yan sa akin dahil parang alam niyo yun yung ano talaga po, ang gagaling po ng mga yep natin dahil syempre mga nauna po sila sa akin. Tapos yung mga words po nila, kumbaga parang sabi ko, bakit ganon ang gagaling nila? Kasi talaga po, every time na mag-Zoom meeting po talaga, magkakaroon ng team day,
Okay po, naka-open cam po ko, pero sa totoo lang po ninenervyos ako kasi baka mamaya tatawagin ako, o pa-share po, mag-share po kayo ng ganito, ganyan. Sa totoo lang po, hindi, ano po tayo, S po tayo, hindi po tayo dominante. Kaya po talagang sabi ko, naku, paano ba to? Nakapasok-pasok sa Zoom, tapos hindi naman po ako prepared, ano, kumbaga, yung mga yep po natin ay isa po yan sa mga idol po natin. Bukod po syempre sa ating mga mentor, sa mga mga mas na matagal na po sa atin. Isa po sa ang mga yep sa naging idol po natin dito sa IM Worldwide. Kaya po ayan nga po yung sinasabi natin na pagka tayo po ay na-reject, okay lang po yan dahil mas may darating po sa atin na yung tipong talagang mas makakasama po natin. Siguro talaga kung nakakuha tayo ng isang tao na alam mong sa umpisa, alam mong siya na, magaling, okay, pero yung pala hindi, baka hindi pa talaga siya yung tamang tao na makakasama natin na gawin itong ginagawa natin sa si IM Worldwide. Ayaw mag-skip. Wait lang po ah. Ay, wait. Napasobra. Ayan. Number two po, expect it. So expect na po talaga natin na ang rejection ay matatagpuan natin sa lahat ng, hindi lang po sa loob ng ni IM Worldwide, pati din po sa lahat. For example po sa taxi, sa bus, or sa jeep, no? May kanya-kanya po yan. For example, yung sasakay ka na sa ano, ito ang pumara, tapos iba ang sumakay. Rejection na po yon. So, tapos sa bus, di ba po may pagkakataon po na uh, pumara ka tapos hindi po kunwari po hindi ka na ibaba po ng bus doon mismo sa tapat po ng bababaan mo, isang rejection na rin po kasi kaya ka nga subakay, di ba po, tapos maglalakad ka pabalik. Tapos yon. So yung sa jeep po, isa pong rejection din yan. For example, pumara tayo ng jeep, akala natin makakaupo tayo, no po? Ang mangyayari nun, hindi pala kasya. So, ang tendency po, bababa po tayo kasi di ba minsan ang mga jeep po kahit hindi na rin kasya, sasabihin, usod-usod pa, kasi hindi ka naman din po makakaupo. Ang tendency din po, bababa na lang po kayo, di ba? So, yan, iba't ibang klase po talaga ng rejection. And then number two po, rejections are necessary in our business. So ito, maganda din po to, no? Yung rejection po ay kailangan din po to dito sa negosyong ginagawa natin. Dahil unang-una po, kung hindi po tayo mare-reject, wala po tayong ikukwento. Ay ako, tulad po ako, nandito po ako sa harap nyo, kinukwento ko po yung mga experience ko po na kung paano po ako nare-reject dito po sa ginagawa ko po sa KIM. So, yun po ang kagandahan pag hindi ka na-reject po, kumbaga kasi po yung rejection po, siya po yung nagpapatibay po sa atin. Katulad ko po, pag nare-reject po talaga ako, ito po kasi yung magiging kwento natin po ito yung magiging story po natin dito kay IM Worldwide, dito po sa ginagawa po nating business. Kaya po talaga, importante po talaga na ma-reject. Kasi kung hindi po tayo ma-reject, wala pong thrill ang ating ginagawang business, di ba po? So kahit po masakit, pero okay lang po kasi po ito po yung nakakapagtatag po sa atin dito po kaya sa ginagawa nating business. And then number three po, minimum of 100 people. Actually nga po, dapat nga po kahit hanggang 1,000 people yan na ma-reject ka, okay lang din po. Kasi, kumbaga, sa experience po, dito po talaga tayo mapapatatag po. No? So, ang kailangan lang po talaga na kahit po tayo nare-reject, huwag po tayong titigil. Huwag po tayong titigil at huwag po tayo talagang titigil, no? And then less emotion.
Actually po, less emotion talagang dapat po talaga, wag na bawasan po natin ng emotion. Kasi po ako sa experience ko po, talagang pag nare-reject po talaga ako, pinagdadaanan ko po talaga. Actually po, naranasan po ni Mentor Mary sa akin na hindi po ako nagpaparamdam. Alam na niya ang ibig sabihin noon na reject po ako kasi alam niya yung excitement po ba na sige, alam ko meron na akong pay-in ngayon o bukas makalawa may pay-in na ako. Siyempre, sa sobrang excite ko po, tawagan ko kaagad po ang aking mentor. Mentor Mary, meron po akong pay-in. Happy ako. Happy ako, siyempre, happy ako na magkwento po sa kanya. Happy po ako na ano ko sa kanya na natutuwa ako kasi makakapagpa-pay-in ako. Yun po yung first month ko pa lang po yun. First month na ginagawa ko si IM, makakapagpa-pay-in ako. Tapos bigla pong hindi magpe-pay-in. So, doon dinadanas po ni Mentor Mary talaga na hindi niya ako nararamdaman. May siguro mga 1 week o less than 1 week, hindi niya ako maril. Kasi almost everyday po kami nagkakausap ni Mentor Mary, kahit konti sa umaga, kahit sa gabi, magkakausap pa rin po ulit kami kasi nga po inaalalayan po ako ni Mentor Mary dito sa ginagawa po nating negosyo. So kaya po talagang napaka-thankful natin dahil may mentor po tayo kaya kung ikaw ay na-appreciate mo ang mentor mo, type 1 po kayo dyan. Ayun. Ayan. Kaya po kailangan talaga i-appreciate po natin ang ating mentor dahil sila po ang nag-guide po sa atin para gawin po ang ating negosyo. And then, yung share versus convincing. So, ang sharing po is kasi po gusto mong i-share yung product, gusto mong i-share yung opportunity na nararamdaman mo dito sa ginagawa mo. And then versus convincing, if ang convincing po naman ay gusto mo siyang mapa-join, kaya po kailangan kino-convince mo, kumbaga yung bukod sa sharing na ginagawa kasi po for example po yung sharing, andyan na po yung yung paggamit mo ng barley. Sinishare mo sa kanya kung ano yung magiging benefits ng paggamit mo ng barley. So yung convincing, kino-convince mo na siya na kunin mo yung barley, gamitin mo yung barley, gawin mo yung business ni IM Worldwide. Kumbaga, yun yung kaibahan po ng sharing versus convincing. And then sabi po ni Jack Ma, chairman of Alibaba Group, I failed a key primary school test two times. I failed 3 times for the middle school. For 3 years, I tried and failed in the universities. So I applied for job 30 times. Oh, grabe, no? Got rejected. I went to even KFC when they came to China. 24 people went to the job. 23 people accepted. I was not the only one who got rejected. I applied for Harvard for 10 times rejected. I think we have to get used to rejection. The only thing is never give up. Yes, tama po. Huwag kayo pong susuko. Kahit ilang beses po kayong ma-reject, huwag po kayong susuko dahil ito nga po yung sinasabi na kung naniniwala, kasi ako pinanghahawakan ko po talaga dahil based on my experience po ulit, kasi ako talaga, sobrang rejection po talaga. Ako yung 7 months ko po, promise. No, yung kasabihan po na um, yung palapit ka ng sumuko, diyan na ibibigay sa ni Lord. So, yun talaga yung pinanghahawakan ko na yung malapit ka ng sumuko, diyan na yan ibibigay sa iyo. So, yun lang po na wag po kayong susuko sa lahat po ng rejections na nararamdaman o nararanasan po natin dahil may mas maganda pong ibibigay sa inyo si Lord. Yan. Number 3 po, be professional. Number 1, wag mong papakita na bad trip ka. So, ayan, tama po naman. Wag nating ipapakita na bad trip po tayo pag na-reject po tayo, no? Kasi
kumbaga, personality mo yung inaano mo, tapos syempre yung ina-approach po natin ay negosyo. So, wag nating ipapakita na once na na-reject tayo is yung mababad trip tayo. Kasi unang-una, yung number 2 po, kailangan po talaga maging remain polite po tayo, magalang. Kumbaga, medyo pwedeng magkasama po yung dalawa eh. Kasi po, once na remain polite ka pa rin sa kanya, magalang, kumbaga yun po, mag-aano yun eh, tatatak po yun kasi sa kanya eh, dun sa taong nag-reject po sa inyo. Na for example, yung number 1 nga, na-reject po ikaw doon dito sa number 1. Kaya huwag niyong ipapakita na bad trip ka kasi tatatak sa kanya na ito inalok ako tapos na bad trip sa akin. Siyempre, sa susunod po nun, hindi ka na po niya i-approach kasi kumbaga ito magkakaano po kasi siya eh. Yung yung pangatlo po kasi pwedeng pong mangyari na i-approach ka niya in the future. For example po, no? So, yung 1 and 2 po, kailangan talaga maging magalang ka every time po na magpe-present po tayo dahil isa po yan, tatatak po sa client natin na ito kasi mabait naman siya, naging maayos niya akong tinrato, naging maayos niyang inexplain sa akin kung ano yung gusto niyang ituro sa akin, ipakita, na-i-explain naman niya sa akin ng maayos. Kaya yun po, kailangan talaga na huwag tayong magpapakita na mababad trip tayo sa nagre-reject sa atin at kailangan maging magalang sa bawat tao po na atin pong i-approach. Kasi po, yung number 3 po, your prospect will remember that. So yun po, yun ang tatatak po talaga sa kanya na naging maayos po kayo sa kanya. Kasi nga po, yung pang number 4, if they need your products or opportunity in the future, they will approach you. So dito po, papasok na dahil sa naging maayos ang pakikitungo nyo po sa inyong prospect, may possibility po na in the future na kailanganin niya po o makapag-explain sa kanya or may makita ulit siya about sa Barley, about sa ating business kay IM Worldwide, baka po may possibility na i-approach niya po ulit kayo. So dito po papasok ang hindi na po rejection to kasi po babalikan niya po, kayo po ang babalikan niya dahil po sa magandang pakikitungo nyo na ginawa po sa kanya. At dito naman po, yung pang number 4, dito nyo number 5, dito nyo tatanungin sa kanya kung bakit. Kung bakit. So, yun, magiging feedback po yun sa inyo na tanungin niyo siya kung bakit. Kasi, syempre, pwedeng possible po na sabihin niya sa inyo na kasi na-explain mo naman sa akin dati. 'Di ba? Kumbaga dati, naging maayos ka naman sa akin dati, 'di ba? So kaya ikaw sa iyo ko ulitin pwedeng sa iyo ko ulit itanong about doon sa product na ibinagsak mo sa akin dati. So, yun yung magiging feedback po kasi doon eh, yung naging approach niyo sa kanya before, no? Nung time na ni-reject ka niya. So, kaya yun. So, kailangan po talaga maging maayos po tayo sa pag-deliver ng bawat salita po natin sa ating clients. Ano po? Ayan. So, ang sabi naman ni Michael Jordan, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. O, diba? So, eto na nga yung sinasabi natin na talagang kailangan, wag tayong kasi tulad yan, Michael Jordan, di ba? Napaka-successful na tao po niyan. Pero ito yung sabi nga niya na sa lahat ng mga naging ano niya, yung mga yan yung mga na hindi niya na ipanalo sa buhay, nakita niyo naman ngayon kung gaano po siya ka-successful. And then number 4, ayan, malapit na po tayong matapos ha, na may na-i-impart po ba sa akin pong sinishare? May na-i-impart po ba ako sa inyo? Pa-type naman po ng number 5. Kung may na-i-impart po si Mentor Gray, sana po may na-i-impart yan. Thank you so much po. Thank you so much sa mga nag-join po. Yan.
So number 4 na po tayo, be persistent. Meron bang madali? Siyempre wala po, di ba? Wala naman pong madali talaga. No? So, isusunod-sunod ko na po to, no? So, sa lahat ng bagay talaga, kailangan mo talagang aralin. Aralin mo talaga para doon mararamdaman mo na magiging madali kung aaralin mo talaga. For example, example na lang po natin dito kay I Am Worldwide. Nung time po talaga na nakakaranas ako ng rejections, talagang hindi ko pa siya naaaral. So, wag niyo po yung gagayahin, no, mga men. So, wag niyo pong gagayahin dahil honestly speaking po talaga, talagang hindi ko po siya talaga naaral before noong una. Kaya po talaga nakakaranas ako ng rejection. Pero, nung time na inaral ko po siya, hindi na po ako nahihirapan. Promise po talaga. Hindi na po ako nahirapan dahil yun po talaga ang importante, aralin po muna natin ang business dahil yun po ang magiging sandata natin yung para po mai-explain po natin sa ating mga prospects, sa ating mga clients kung ano ba ang products na na gusto nating ipakita sa kanila, kung anong products yung gusto nating i-share, kung anong business compensation ang gusto nating i-share para sa kanilang future din, 'di ba po? So, yun kailangan talaga aralin po natin. Tulungan, mapapadali. Sa totoo lang po, no, share ko lang po dito sa group din po, ayan, Team Wolves po, Team Magnificent, Team Grateful Hearts. Yun po, isa sa maganda po talaga na magkaroon po tayo ng tulungan sa bawat team po natin. Kasi isa po talaga na build po ng rapport po, kailangan po natin makapag-build ng magandang rapport po natin sa team po natin dahil ito po yung isa pong steps po ba na makakatulong po sa bawat isa. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng communication, at kailangan po talaga wag tayo maging acne, syempre, dahil 'di ba, lagi nating sinasabi kailangan empty cup po tayo pagdating dito sa negosyo dahil wag tayong yung magaling agad dahil unang-una po talaga wala naman pong naging magaling agad dito sa negosyo. So lahat po kahit po ang ating mga top mentors hindi po nila alam uh, sa umpisa. Lahat po 'yon inaral po nila at ang kagandahan po nito, hindi po sila sumuko. So yun yung kailangan nating sundan po sa ating mga top mentors po, no? And then yung number 4 po ay post ng ad sa Facebook. Tao ang kusang lalapit sa inyo. So dito po, tama po naman, no, kasi mas maganda po yung nagpo-post po tayo ng mga ads kasi po yun po isa po yun sa nakaka-attract po ng mga clients po. Yung alam nyo na hindi naman dating nag-message sa inyo, for example sa warm market na lang po, no, yung dating hindi po nagme-message sa inyo, hindi po siya nagla-like, pero siguro po may times na dadating po na naku-curious po siya sa ginagawa natin, naku-curious sa mga pinopost natin dahil unang-una po nakikita naman niya yung mga benefits po ng barley natin, 'di ba po? So baka siguro hindi lang po natin nakikita, hindi lang po natin siya nararamdaman na may times po na inaano niya tayo, sinesegue yung ini-stock. Kumbaga, ini-stock din po tayo. At the same time, doon po, sa bawat post po, pagpo-post po natin ng sa Facebook po natin or anumang social media, doon po nagkakaroon po na kusang sila po ang magme-message sa inyo at magbibigay po ng interest po nila dito sa ginagawa po nating negosyo. At the same time, gawin po nating daily routine. Kung hindi, ibig sabihin, yung pagpo-post po natin, gawin po natin siyang daily routine para po yung kailangan tayo kumain syempre sa araw-araw, daily routine natin yon. So yung pagpo-post po natin, gawin din po natin, maging daily routine natin sa araw-araw na magkaroon po tayo ng makapag-post po tayo palagi sa ating mga social account. And then yun nga po, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang at wag po tayong titigil dahil
kumbaga wag po tayong mag-expect agad na bukas makalawa agad, makukuha agad natin ang millions. Kasi po dito sa ginagawa nating negosyo, may proseso po. So, kailangan lang po nating sumunod sa proseso at yung prosesong yon, pag yun po talaga ay na ano po natin yung proseso na yon, doon mafe-feel mo talaga yung pakiramdam mo na talagang, kasi po, mas masarap sa totoo lang mga mens, mas masarap po yung nahihirapan tayo. Kasi yung nahihirapan kesa sa nadadalian. Kasi, kumbaga, kung pag nadalian ka na, ibig sabihin, wala kang yung hindi ka nahirapan, parang yun nga yung sabi din, narinig ko din po to sa isang training, pagka ang nahirapan ka, ibig sabihin may value. May value yung pinaghirapan mo kesa sa hindi ka nahirapan. So, yung hindi ka nahirapan na parang wala lang, o sige, kumita na agad ako ng gato nang walang kahirap-hirap, parang nasan po yung kwento doon? Hindi katulad po nung, ayan, yung nahirapan tayo, di ba? So, doon po, mas masarap na nahirapan tayo kasi may value para sa atin, may value yung paghihirap po natin, yung sakripisyo, kumbaga, di ba po? So, yun. So, kailangan tuloy-tuloy lang at wag po tayong titigil. Ayan. So, katulad po ng Coca-Cola. Whenever you feel bad, just remember that Coca-Cola only sold 25 bottles the first year and never give up. So, nakita niyo naman po, di ba, yung successful po ng Coca-Cola ngayon. Di ba? All over the world po ang Coke po ngayon, ang Coca-Cola. Kasi nga po, hindi po sila tumigil. Kumbaga, naging consistent po, naging tuloy-tuloy lang po. Kumbaga, naging tuloy-tuloy lang po, hindi po sila nag-give up na itigil. Kaya po nakita po natin ngayon kung gaano ka-successful po. So, lahat po ng ikutan nating lugar o bansa, lahat po may Coca-Cola. So, ito po, isang maganda din po na wag po tayong titigil katulad ng ginawa po ng Coke. And then number 5 po, talk to your uplines. So, kailangan po talaga communication. Communication is the key. So, kailangan po talaga makipag-communicate po tayo every time po na kung anong updates. Kasi, di ba, wala naman po mawawala kung makikipag-communicate tayo. Kasi, for example na lang po, kung meron tayong mga pay-ins, syempre, mas maganda po na i-communicate po natin siya kay upline. Huwag po tayong magsarili. Kasi, for example na lang po, no, kung tayo ay magkiklik ng magkiklik po tayo ng pay-ins. May possibility po kasi pwede tayong magkamali, no? Pero kung well-guided po tayo ng ating uplines, ng ating mentors, mas maganda po na dalawa kayo, at least kahit papaano po, 'di ba? Kasi pwede pong magkamali tayo sa mga ganung bagay. And then for example po, kung tayo po ay may pay-ins din po, no, merong kakausapin, mas maganda po kung mag-share din po natin yan kay upline po natin kasi kumbaga mas maganda po ba yung dalawa kayo nakakausapin niyo yung kumbaga may sharing po ba? May sharing, and then number 2, kaya mo na i-experience yan para may kwento ka sa future leaders mo. So yun, mas maganda po talaga na uh, yung yung experience po talaga, yun yung lagi kasi for example po ako no, meron po akong leader, talagang lagi ko pong shout out na po natin no, Mentor Carol. Yan po ang isa sa aking napakagaling po na na leader po talaga. Consistent po at saka lalo na sa posting yan. So kaya po nakakatuwa kasi yung po kailangan maging yung experience mo, yun yung magiging kwento natin dito. At the same time, pwede po natin siyang mai-adapt po ng ating leaders, no? Kumbaga, for example, yung paggawa po ng Facebook, no, sa Facebook na lang po natin, 'di ba? Sabi nga po, ayusin ang Facebook. Kasi po ako po hindi po ako nag-ayos ng Facebook. Ang ginawa ko po, naggawa po ko ng panibagong Facebook para po talagang yung
barley po talaga, yung I am worldwide, doon lang po. Pero at the same time po, nahahaluan ko na rin po siya ng mga private life ko po para po at least kahit papano, yung sa Facebook ko, makikita din po nila yung mga experiences ko din po na may maganda rin po namang nangyayari din po para sa akin dito sa ano, di ba po? So yun, tapos yung testimony cell, so maganda po yun na meron din po ng yung testimony po na pwede nating ikwento, pwede po nating i-share po sa ating mga clients. And then when you're up, go down. When you're down, go up. So dito po, basta lagi lang po nating iisipin na once na tayo wag po tayong ano, wag po tayong pag tayo po ay yung ano na, yung okay na po yung kita, wag po tayong mag-stay ng nasa taas lang kasi po pwede pong may possibility po na na wag tayong yumabang, ibig sabihin ano. So kasi po may possibility po na yung nakukuha mo ngayon dahil sa naging mayabang ka, pwede ka po kasing bumagsak, 'di ba? So kailangan lagi lang po tayong lagi lang po tayong ilagay yung ating paa sa ibaba, no? So at the same time, kung kailangan nating makatulong at meron tayong maitutulong, bakit po hindi natin gawin? Ano, mas maganda po 'yun. And then help yourself. So, ayun, tulungan din po natin ang ating sarili na ma-overcome po lahat ng lahat po ng rejections, tulungan natin yung sarili natin kung paano natin mas ma-improve yung sarili natin dito sa ginagawa po nating business. And then syempre po, lagi lang po tayong mag-pray kasi unang-una po si Lord, siya po yung number one po na laging yung magbibigay po ng gabay sa atin dito po sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. Yan. So, sabi naman po ni Colonel Sanders ng KFC, his fried chicken recipe was rejected 1,009 times before a restaurant accepted it. Believe. So, ayun, kita nyo, 1,009 times na-reject. Pero nakita naman po natin yung successful ng restaurant, ng etong food chain po ng KFC ngayon, di ba po? So, yun lang po talaga, wag lang tayong titigil dahil kahit ma-reject po tayo, mas maganda po dahil yun yung mas makakapagpatatag po sa atin, yung rejection. So, yun po yung makakapagpapastrong sa atin sa sa ginagawa po natin. Hindi tayo alam niyo yun, yung hindi tayo agad susuko, 'di ba po? Once na nare-reject po tayo, okay lang po 'yan. Lagi niyo lang iisipin na uh, pag na-reject po tayo, hindi hindi tayo ang nawalan kasi unang-una tayo naintindihan na po natin, 'di ba, ang I am worldwide. Naintindihan na din natin ang barley. So, ayun lang, consistent lang po tayo sa ginagawa natin. Huwag na tayong magpa-apekto sa mga rejections kasi yun nga, yung after ko talaga ng yung 7 months ko talaga, after nun talagang binitawan ko na siya. Yung rejection po, binitawan ko na siya. Kumbaga, sa totoo lang po, after kong mag-sapphire nung pang 8 months ko, after kong mag-sapphire, actually may nakapending pa nga po ako na na mag-join sa akin sa Qatar. Pero hanggang December po tinatawagan ko pa rin siya. Pero nitong January na binitawan ko na siya. Ibig sabihin po, hindi talaga siya yung yung para sa atin. Pero okay lang po, kumbaga talagang kailangan lang talaga pawalan na natin yung rejection dahil lagi na lang natin isipin na mas maganda na kung hindi talaga para sa atin, tuloy pa rin ang buhay. Hindi porke na-reject po tayo, titigil na po tayo, di ba? Ayan, so yung Batman, kailangan daw po maging bato na tayo at saka maging manhid. So dito po ba may naging bato manhid na po ba dito sa rejection? So kailangan daw talaga maging bato manhid na tayo kasi kailangan wag na tayong magpa-apekto sa emotions po natin dahil hindi po talaga makakatulong yung emotion na
dito sa ginagawa nating negosyo kasi may tendency po kasi na pag na-reject tayo, 'di ba? May times na pwede tayong tumigil na, mag-quit na. Pero ang ma-share ko lang po sa inyo mga mens, huwag po tayong titigil. Basta pag na-reject tayo, maging bato manhid na lang po tayo, no? So, ayan. So, ito po yung yung ating first IBP po. Ito po yung first time talaga po na inaral natin yung negosyo. So, talagang ginawa ko talaga dahil sabi ko, naku, isasabak na ako ng first IBP sa Magnificent. Sabi ko gano'n. Kailangan talaga pag-aralan ko talaga dahil kung hindi ko aaralin, anong i-share kung paano ko makakapag-IBP no sa team po. Kaya ito po yung ating first IBP. Ayan, kaya po ang nakakatawa po noon, yung first IBP ko po, nagawa ko ang first IBP ko, para po kung nabunutan ng tinik, parang sabi ko, tama pala no, kailangan talaga first, aralin mo yung negosyo dahil yun yung ano sa iyo yung doon gagaang yung flow po ba ng nyo, kumbaga nung naaral ko siya, naibagsak ko po yung first IBP ko, parang gusto ko bukas ulit IBP po ulit ako. 'Di ba? Parang ganon, parang gusto mo na, parang ma-addict ka na kasi parang yung hindi mo naman po talaga ginagawa sa buhay mo. Yung for example, eto po no, kaya sobra po ako na-overwhelm kasi mandakin nyo, Team Wolf po to, no? Sorry po. Team Wolf po to, parang gusto ko pong umiyak. Kasi sa totoo lang, sobra po akong na-overwhelm dahil hindi ko po ba ma-imagine yung sarili ko na hindi ko po ma-imagine yung sarili ko na maging guest speaker po ngayon dito sa Team Wolves. Kaya po, sobrang po talagang sobrang saya, sobrang ninenervyos, sobrang kaba. Pero yun nga po, ika nga yung sa mga nasabi ko po kanina, ito po yung patanggal ng yung ito tulad niyan matatapos na po pero gusto ko pa pong magsalita, no? Kaya sa totoo lang, nagpapasalamat ako kay Mentor Claire, Honey Villapa po, sa opportunity po na ibinigay niyo po sa akin ngayong araw na ito. Talagang sobra po kung sobra. As in sobra po, no? Kaya, ayan, ito po yung naging ating, nung nag-sapphire po tayo, yan po yung ating naging, mga iyan, naging napasama po tayo sa mga top movers, di ba? Alam niyo po, yung simpleng itong mga poster na yan, simpleng poster na, hindi naman po, hindi simple, as in, grabe na po yan para sa akin. Sobrang natutuwa po ako, sobrang napakasaya po ng puso ko na nakikita ko po na may yung mga ganyang poster po, no? Kaya talagang sobra talaga si I Am Worldwide. Ayan, so ito po yung ating nung nag-sapphire po tayo, yung poster po ng ating sapphire ng Team Magnificent, Team Wolves, and then yung Team Fearless po. Ayan, so ayun po. Ayoko pa pong tapusin. Kaya lang po kailangan ko ng tapusin. So thank you so much po sa pakikinig po. At sana po meron po ako na-impart sa inyo mga mens. At ayun, thank you ulit po. At I am next, Ruby Elite. Oh, sana po. Thank you so much, Mentor Len, sa pag-host po sa akin ngayong gabi. At sobrang sobrang tee-up. Nahiya tuloy ako. Baka mamaya kung anong ine-expect nilang ganda, wala namang ganda. Kaya, ayun. So, thank you so much po ulit, Team Woods. And ako po ulit si Gracie Ancilio. And I am Worldwide po.